pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagus-baybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Robert, ayoko na. Tapusin na natin ang ating kaibangan. Bakit? Anong problema? Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Paulit-ulit mo na yung sinasabi. Hanggang kailan ba nating pagtatalunan ng bagay na to? Ano magagawa ko? Nahihirapan ako. Pareho lang tayong nahihirapan. Pero tinitiis ko ang lahat dahil mahal kita. Pero hanggang kailan, Robert? Hanggang kailan tayo magtitiis? Hindi ka pa rin ba nasasanay? Mahigit 3 buwan na tayong ganito. Yun na nga eh. 3 buwan pa lang ang ating relasyon. Pero parang nauubos na ang aking lakas. Pagod na ako. Makailang beses na kitang tinatanong, Chanda. Kaya tatanungin kita ulit. At sana huli na to. Talaga bang mahal mo ko? Kahit pa 1,000 beses mo yung itanong, 1,000 beses ko rin sasabihin, mahal kita. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Iyon ang importante, Chanda. Mahal kita at mahal mo ako. Kaya hindi tayo dapat sumuko. Ipaglaban natin ang ating pagmamahalan. Ano ba dapat natin ipaglaban? Gayong wala pa naman tayong kalaban. Dahil nga lihim ang ating relasyon. Kaya ngayon palang daig pa natin ang mga wanted na kriminal na lagi nagtatago. Isa lang ang solusyon sa problema natin. Hindi natin to kayang itago habang buhay, kaya lumantad na tayo. Para ano? Para malantad din ang ating kahihiyan? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Ano bang dapat nating ikahiya? Wala naman akong nakikitang mali sa ating relasyon. Wala tayong nilalabag na batas at wala rin tayong tinatapakang tao. Robert, hindi ka tanggap-tanggap ang ating sitwasyon at hindi ka tanga para hindi mo malaman yon. Wala akong pakialam. Basta mahal kita at kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Alam ko, walang kahihinatnan ang relasyon namin. Kaya dapat noon palang sinupil ko ng aking damdamin. Pero determinado si Robert. At sa labang ito, siya ang lugi. Dahil mas malaki ang itinaya niya rito. Mommy? Ha? Hating gabi na. Pero gising pa rin kayo? What is bothering you? Is everything all right? You have nothing to worry. Okay lang ako, anak. Yan ang lumalabas sa bibig ninyo. Pero iba ang nakikita ko sa mga mata ninyo. You are hiding something, Mommy. Kaya magtapat ka na. Is there something wrong? Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Kaya pwede ba? Huwag mo na ako alalahanin. Sige, sinabi niyo eh.
Kaya matulog na po tayo. Good night, Mommy. Good night, sweetie. I'm sorry, Sabrina. Pero hindi mo na kailangan malaman pa ang isang bagay na alam kong hindi mo magugustuhan. Robert, may gusto akong tanong sa'yo. Sana maging honest ka. Sige, tanong mo. Ano yun? May girlfriend ka na ba? Ha? Wala akong jowa. Bakit parang nagulat ka? Ano ka ba, Nikki? Tayong dalawa lang ang laging magkausap at magkasama. Kaya, bakit mo pa kailangang itanong sa akin kung may girlfriend na ako? Ayun na nga eh. Matagal na tayo magkaibigan. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may kakaibang nangyayari sa'yo. Oo. Ano bang napapansin mo sa akin? Mas pogi ba ako ngayon, ha? Oo, lalo kang pumupogi. Kaya nga nagdududa na ako. Malamang, meron ang nag-aalaga sa'yo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Busy ako kaya madalang na kami magkausap ni Robert. Kung ganoon, wala kang alam sa latest na mga nangyayari sa kanya. Nakikita ko yung mga post niya sa FB pero katulad pa rin ng dati. Walang bago. Natural, hindi niya ibubulgar yung mga bagay na gusto niyang ilihim. Hindi naman lihim yung previous love life niya, di ba? Kilala mo nga ang kanyang ex. At nakikita mo naman na laging nakabalandra sa wall ng kanyang Facebook. So sa bagay. Pero hindi, iba talaga yung kutubo, Andrew. May kinalulukuhan at pinagkakaabalahan siyang bagong babae. At yun ang aalamin ko. Teka muna, Nikki. Ano? Bakit ba si Robert na lang ang lagi mong pinag-uukulan ng panahon at atensyon? How about me? Kailan mo pa ako mapapansin? Isa lang ang nakita kong kakaiba sa mga post ni Mommy dito sa FB niya. Ang hilig niya sa quotations. Tapos ang lalim pa ng mga hugot. Nakita mo na tayo? Mommy! Grabe naman. Ginulat niyo ako Kanina pa po ba kayo dyan sa likuran ko? Oh, yes. At ngayon ko lang nalaman, stalker pala kita. Tinitingnan ko lang po itong mga post nyo na puro hugot. Ano po bang talagang nangyayari sa inyo? Ay, naku, Sabrina. Kailan ka ba natuto magmarites? Naku-curious lang ako. Ano po ba talagang ibig sabihin itong mga post nyo? Oh, well, may nakita lang ako magagandang quotations na nagustuhan ko. Kaya nakashare sa akin Facebook. At hindi yun nangangahulugan na meron akong pinagdadaanan. Pero yan po mismo nakikita ko at nababasa ko sa inyong mga mata. Hindi niyo pwedeng ikubli sa likod ng inyong mga ngiti ang tunay ninyong nararamdaman at pinagdadaanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magsisinungaling sa aking anak. Nakukonsensya na ako, Robert. Sabi ko naman sa iyo, di ba, lumantad na tayo. Para ano? Para lumantad din yung mga bashers natin? Hindi naman nawawala sa social media ang mga bashing-bashing na yan. Kasama na yan sa lipunan na. Wala akong pakialam sa mga hindi ko kilala. Dahil hindi mahalaga sa akin ang sasabihin nila. Ang inaalala ko lang,
kung ano magiging tingin sa atin ng ating mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Iintindihan tayo ng mga tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Yeah, alam ko yun. Pero iba't iba pa rin ang takbo ng mga isip nila. At for sure, marami pa rin sa kanila ang hindi matatanggap ang ating relasyon. Lalo-lalo na ang nag-iisa kong anak. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Andrew, di pa rin ba kayo nakikita ni Robert? Nung nakaraang Pasko pang huli namin pagkikita, masyado na kasi akong busy. Kung busy ka, bakit palagi kang may time para sa akin? Dahil mahal kita, Nikki. Ganun lang kasimple. At nagtataka kung bakit hindi mo yung nakikinta. Hindi naman ako manhid. Nararamdaman ko ang sincerity mo. Yun naman pala eh. Bakit si Robert ang lagi mong hinahanap? Gayong naririto naman ako. Sa umpisa pa lang, hindi ba honest na ako sa'yo? Alam mo kung anong sa loobin ko. Hindi kita pinaasa. Kaya, huwag ka rin umasa. Lagi kong sinasabi kay Chanda na huwag na kaming magtago. Kaya mas maganda siguro kung mag-umpisa sa akin. Kaya ipagtatapat ko na kay Itay ang lahat. At sana naman maintindihan niya ako. Tumatagay ka mag-isa. Baka gusto mo samahan kita. Tay, kayo po pala yan. Sige po, maupo po kayo. Sige. Tamang-tama, Itay. May importante po akong sasabihin sa inyo. Ganun ba? Good news ba yan, anak? Depende ho kung paano nyo tatanggapin. Nakaka-intriga naman ha. Ano ba yun? Tay, may girlfriend na po ako. Talaga? Sino? Si Nikki ba? Hindi po si Nikki, Tay. Kung hindi si Nikki, sino? At bakit hindi mo siya pinakikilala sa akin? Kaya nga po nag-aatubili akong iharap sa inyo dahil baka hindi nyo siya matanggap. Bakit? Ano ba problema? Malaki po kasi ang age gap namin. Kilala niyo siya. Nagkita na po kayo nung high school pa lang ako. Dati ko po siyang teacher at ngayon ay isa ng principal. Ano? Halos magkasintanda lang kami. Para na kayo mag-ina. Teka, seryoso ka ba? Opo, Itay. Mahal na mahal ko po siya. Kaya sana naman maunawaan ninyo ako at matanggap niyo siya. Happy 4th monthsary, mahal ko. Nakalain mo yun? Naka-4 na buwan na tayo. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko naasahan tatagal tayo ng 4 months. Ba't ka naman ganyan kung magsalita? Ano bang tingin mo sa relasyon natin? Isang laro? Tama ka. Kahit pa sabihin natin para tayong seryoso, hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa paligid natin? Kung hindi man sila mainis sa atin,
Baka pagtawanan pa nila tayo. Alam mo, Chanda, huwag mong mamasamain ang sasabihin ko sa'yo. Pero umpisa pa lang nung maging tayo. Laging yan na ang bukang bibig mo. I'm sorry, but to be honest with you, naririndi na ako. Nagdududa na tuloy ako kung talaga bang mahal mo ko. At nangangamba ako na baka bumitaw ka na lang balang araw. Robert? Andrew! Pare, kumusta? Long time no see, Okay lang ako, pare. Siya nga pala, ipapakilala ko si Chanda. Si Ma'am Chanda pala. Sandali. Si Ma'am Chanda. Parang pamilyar ang mukha niya. Oh. Nakita na po ba tayo, ma'am? Oo. Kilala mo siya, si Ma'am Chanda. Si Ma'am Chanda. Natatandaan ko na. Kayo po si Ma'am Chanda, di Mandal. Yung English teacher namin, nung high school. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. O sige, alis na ako. Nakaka-istorbo na ako sa dinner niyo Andrew, sumabay ka na sa amin. Halos kakaumpisa lang namin kumain. Siya nga naman, Andrew. Teka, tatawagin ko yung waiter. Huwag na, dahil katatapos ko lang din kumain. Kanina pa ako rito Kaya maiwan ko na kayo. Day off ko bukas, Robert. Kaya pupunta ako sa inyo. Sige, pare. Hintayin kita, Bukas, see you. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang hindi ka mapakali. Nagtatanong ka pa. Siyempre po, may nakakita na sa atin. Ano naman ang problema? Wala naman siyang alam. Tsaka matagal na kami hindi nagkikita. Pero ang sabi niya, pupuntahan ka raw niya bukas. O di siyempre, magtatanong siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi sasabihin ko yung totoo. Robert! Huwag kang matakot. Akong bahala. Pinasok natin ang ganitong sitwasyon. Kaya kailangan natin itong panindigan. Marahil ito na yung tamang panahon. Ihayag natin ang katotohanan. Totoo bang sinasabi mo, Robert? O ginugood time mo lang ako? Nakita mo naman kami kahapon, di ba? Actually, 4th month sa rin namin yun. Pero paano nangyari yun? Saan kayo nagkita? Kung magsalita ka naman, parang hindi natin siya common friend sa Facebook. Oo, alam ko. Pero ang tanong, paano nga naging kayo? Matagal na natin siyang kaibigan sa Facebook, di ba? Siguro mga more than 5 years na, pero 2 years ago lang ako naging close sa kanya. Pagkatapos siyang mabiyuda. Ganun. Ikaw ang taga-comfort niya sa oras ng kalungkutan. Baka naman ginagawa ka lang ng panakipbutas. Gaya nga lang nasabi ko sa'yo, 2 years na kaming merong constant communication. Hanggang sa mahulog ang damdamin namin sa isa't isa. May proseso kaming pinagdaanan. Kaya pareho naming alam na totoo ang aming nararamdaman. Teka muna. Alam na ba yan ang iba pa nating kaibigan? Yun nga yung problema Lihim ang aming relasyon. Kayo lang ni Itay ang nasabihan ko. Ganun ba? Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang maging public ang relasyon namin. Ang kaso, natatakot si Chanda. Baka raw mabash kami sa social media. Hindi talaga maganda yung open book ang relasyon ninyo. Dahil pagpepiestahan lang kayo. Alam mo namang usong-usong marites ngayon. Kaya nga Pero ayoko rin namang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Yun nga lang, manghirap na magtiwala Kahit nga kay Nikki, wala akong sinasabi. Yan nga isang bagay na ikinaingit ko sa'yo Mukhang patay na patay sa'yong babaeng yun.
Kung gusto mo, ako na magsasabi sa kanya para matigil ng kanyang kahibangan. Bakit ba lagi na lang si Robert ang bukang bibig mo? Naririm din ako sa'yo eh. May kalyo natin ako sa paulit-ulit mong litanya. Pasensya ka na, Andrew. Kasi ikaw lang yung alam ko na malapit sa kanya. Kaya sa'yo ako nagtatanong. Pero alam mo bang nasasaktan ako tuwing binabanggit mong pangalan niya? Nagsiselos ka ba sa kanya? Yun nga ang problema eh. Nagsiselos ako. Kahit alam kong wala akong karapatan. Okay. I'm sorry kung nasasaktan ka. Huwag ka mag-alala. Hindi na uli ako mag-uusisa. Sa iba na lang ako magtatanong. Okay, change topic tayo. Next week, birthday ko na. Oo nga, no. So ano, meron ba mangyayari? Siyempre, gusto kong magkaroon ng special celebration. Okay, sige. Ngayon pa lang, binabati na kita ng advanced happy birthday. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tama. Natatandaan na kita. Nagkita na tayo noon dahil naging teacher ka ni Robert. Natatandaan ko rin po kayo, Tatay Narding. Ang pagkakataon nga naman. Akalain mo yun. Ikaw ang kasintahan ng anak ko. Hindi ko alam kung anong saloobin nyo, pero maiintindihan ko po kayo kung may masabi kayong hindi maganda. Pasensya ka na, Ma'am Chanda. Pero hindi talaga maganda naglalaro sa isip ko. Hindi ako makapaniwalang ikaw ang magiging nobya ng anak ko. Gaya po na nasabi ko, maiintindihan ko kayo sa magiging reaksyon nyo. Ako man ay isa rin magulang at may maganda akong pangarap para sa aking anak. At hindi ko na kayo masisisi kung nangangamba kayo para kay Robert. Ganyan din po ang mararamdaman ko kung ako ang nasa inyong kalagayan. Hindi lang naman ang edad ninyo malayo ang agwat, kundi pati na rin ang kalagayan sa buhay. Isa kang principal, tapos tricycle driver naman ng anak ko. Hindi talaga kayo bagay. Hindi na po mahalaga ang edad at katayuan sa buhay. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Sigurado ba kayo sa bagay na yan? Yun po ang aming nararamdaman. At sana po, pareho kami hindi magbago. Saan kayo galing? Sa isa kong estudyante. Kinausap ko kasi yung magulang niya. Estudyante po ninyo? Hindi na po kayo teacher, Mommy. Principal na kayo, Kaya nga, nagkaroon kasi ng problema ang isang estudyante. Kaya obligasyon kong ayusin yun. I'm sorry, Mommy. Pero ramdam ko, you're lying. Malaki ka na, anak. Nasa hustong gulang na. Kaya bahala ka na kung ano ang gusto mong isipin. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Bakit naman po, Itay? Tutol po ba kayo sa relasyon namin? Ayaw niyo po ba kay Chanda? Buhay mo yan, anak. At ayokong panghimasukan at pakialaman ng iyong damdamin. Pero tatay mo pa rin ako. At hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala.
Ba, hindi kasi biro yung pinasok mo. Hindi po talaga ako nagbibiro, Tay. Seryoso po ako. Okay. Okay, anak. Hindi kita hahadlangan kung saan ka masaya. At kung sakaling magkaproblema ka, narito lang ako para damayan ka. Salamat po, Tay. Marami pong salamat. Yan. Ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ikaw ang inirecommend sa akin ng friend ko. Sana naman magkasundo tayo sa presyo. Lahat naman ng bagay negotiable. At madali akong kausap. Ilan ba ang magiging bisita mo at magkano ang budget mo? Hindi naman maraming bisita ko. Siguro nasa 30 to 40 persons. Kasi na bang 30K na budget? 30,000? Medyo bitin yon sa bonggang celebration. Pero, sige. Para sa'yo, gagawin ko ng paraan. Talaga? Salamat, Sabrina. Hindi bale, babawi na lang ako sa'yo sa araw ng aking kasal. Ganun ba? Taken ka na pala. Oh, taken na ako. Taken for granted. In fairness, pogi si Andrew. Mukhang na-starstruck ako sa maganda niyang ngiti. At sana nga, single pa siya. Ay, bakit gising ka pa? Mami, hindi pa po ako inaantok. Kumusta na pala yung lakad mo kanina? Nakausap ba kayo ng bago mong customer? Opo, Mami. Actually, close na po ang deal. Pero mukhang break-even lang eh. Wala akong kikitain. Ay, bakit ka pumayag kung wala kang kikitain? Di magsasayang ka lang ng effort. Ang pogi naman kasi niya eh. Ay, sus. Crush ko siya, kaya hindi na ako nakapagpadagdag ng presyo. Ay, naku. At mukhang umiibig ng anak ko. Slight lang, Mami. Pero, malay po natin. Baka siya na pala ang aking Prince Charming. Ayan ha, Andrew. Ako ang unang bisitang dumating. Ano, masaya ka na? Mas masaya ako, Nikki, kung magkakaroon ako ng jowa ngayong birthday ko. Uh-oh. Ito na naman tayo. Bakit naman kasi hindi mo pa ako sagutin eh? Birthday gift mo na sa akin. Eh, kung pwede nga lang sana, bakit hindi? Kaya lang... Kaya lang si Robert ang gusto mo. O yan, speaking of the angel, Roy! andyan ang pinagpapantasyan mo. Forever. Roy! Andrew! Oy, Andrew! Oy! Robert, Pare ko, happy birthday! But, tingnan mo naman ang big time na, oh! Ganda ng birthday party mo, no? Ang laki siguro ng budget mo. hindi naman. Nakakuha lang ako ng malaking discount. Mabait kasi yung nakausap kong event coordinator. Baka siya rin ang kausapin ko kapag ikinasal na kami ni Nikki. Ha? Talaga? Kayo na ba? Pare, congrats! Anong congrats? Congrats ka dyan. Nagpapaniwala ka naman dito sa kulokoy mong kaibigan. Kumain ka na kasi, Nikki. Kahit ngayon lang. Okay, sige. Total, birthday mo naman, kaya sasakyan ko na lang yung trip mo. Uy, may dumarating na bagong bisita. Oh, no. Bakit siya nagpunta dito? Good evening, everyone! Happy birthday, Andrew! Ito ang gift ko Uy, sa'yo. salamat. Nagkabala ka pa. Oy, siya nga pala. I want you to meet my mom. Ma'am Chanda? Kilala mong mommy ko? Oo, anak. Dati ko siya estudyante. Talaga, mommy? What a small world. Ay, di ba magkaklase kayo ni Robert nung high school? So, kilala rin siya ni Robert? Oo, Nikki. Classmate
classmate ko nga si Andrew at si Ma'am Chanda ang advisor namin. Ma'am, good evening po. Good evening. Oh, teka muna. Bakit parang tensyonado na kayo? May problema ba? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Bakit dito ka pumwesto sa table ko? Oo. Bakit? May problema ba? Tatanong ka pa. Alam mo ibig kong sabihin? Hanggang kailan ba tayo magkukubli at matatakot? Pagod na akong magtago, kaya lumantag na tayo. Ano ka pa? Hinaan mo naman yung boses mo. Baka mami may makarinig sa atin. Yun nga ang gusto ko. Para malaman ng buong mundo, kaya kitang ipagmalaki pero kung ikinakahiya mo ko, wala na akong magagawa. Robert, please. Huwag ka naman sana umastang parang bata. At ako pa ngayon ang isip bata. Ikaw nga dyan yung parang batang paslit na takot sa multo. Excuse me? Can I join you? Yeah, sure. Sige, upo ka. Hindi po ba ako nakaka-istorbo, ma'am? Okay lang, no problem. Pero bakit itong kasama natin ang mukhang may problema? Robert, okay ka lang? I'm not okay. Huh? Hindi magandang pakiramdam. Please excuse me. Punta lang ako ng siya. Mukha pong wala siya sa kondisyon. Ano po nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Okay. Kasi kanina, inagmamasdan ko kayo para kayong may pinagtatalunan. If you don't mind, gusto ko po kayong tanungin. Meron po bang something sa inyong dalawa ni Robert? What can you say about the food and the ambience? Do you like it? I like it so much. It's beyond my expectation. Mukhang malakas ako sa'yo, Siyempre, malakas ka talaga sa akin. Ako lang yata ang mahina sa'yo Bakit mo naman nasabi yan? Wala ka pang hinihinging pabor sa akin. Oy, sinabi mo yan, ha? Kaya asahan kong sinasabi mong pabor. Excuse me. Ay, ma'am. Pwede ko ba kayo maistorbo? Yes, Mommy. Ano po kailangan ninyo? Sige po, Ma'am Chanda. Have a seat. Hindi na. Bigla kasi umatake ang aking migraine. Pwede na ba tayo umuwi? Wrong timing ka naman, Mommy. Ngayon pa lang ako nag-i-enjoy. Ganun ba? Sige. Uwi na lang ako mag-isa. Ay, hindi. Sige po, ihatid ko na kayo. Okay lang ako, anak. Kaya kong umuwi mag-isa. Kukuha na lang ako ng taxi. No, Mommy. Hindi ko kayo hayaang umuwi mag-isa. O, paano ba yan, Andrew? We have to go. Happy birthday ulit. And good night. Sige, good night din sa inyo. At salamat sa inyong pagdalo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Nasaan na yung kaibigan mo, Andrew? Bakit biglang nawala? Tapos yung bisita mong principal, bigla din nagdahilan na sumakit yung ulo kaya umalis na rin. Ano ba nangyari? Don't tell me, wala kang alam. Kasi meron akong naaamoy na hindi maganda. Unti-unti nang umaalingasaw yung mga baho nila. Ano kayo ibig mong sabihin? Andrew, alam mo, hindi ko alam kung tanga ka bang talaga o nagtatanga-tangahan lang. Ha? Pwede ba? Huwag mong pagtakpan na kaibigan mo. Nikki, mukhang may nakakalimutan ka yata. Ang sabi mo sa akin, hindi mo na uli ako tatanungin tungkol kay Robert.
Pero bakit ngayon, para kang investigador kung mag-usisa? Ayoko kasi pinagmumukha akong tanga. Ano pa man tingin mo sa sarili mo? Hindi ka lang mukhang tanga, kundi para ka ring asong habol ng habol sa taong ayaw naman sa'yo. Hoy! Tumingin ka nga muna sa salamin Ha? bago mo ako sabihan ng ganyan. Pareho lang tayong tangang aso dahil habol ka rin ng habol sa akin. At least lalakay ko. Kaya normal lang na maghabol ako sa isang babae. Eh ikaw, nagmumukha ka lang cheap sa ginagawa mo. O edi cheap na kung cheap. Pero mas cheap pa rin yung kaibigan mo dahil pumatol siya sa matrona. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Hindi na ako kampante kay Mommy. Malakas ang kutob ko. May tinatago siya sa akin. Di bale, malalaman ko rin ang ginagawa niya, Milagro. May nag-text sa cellphone ni Mommy. Mukhang nasa CR pa rin siya. Kaya titignan ko ang message. Aba, ang dami na palang message. Babasahin ko nga. Ay, naku, may password. Lalo tuloy ako nagdududa kay Mami. Di bale, pasasaan ba't malalaman ko rin ang itinatago niyang lihim. Bakit mo ako pinuntahan dito sa opisina? Makailang beses na akong pumunta dito ah. Bakit, bawal na ba? Iba na ang sitwasyon natin ngayon. Ano ka ba, Robert? Napakasimpleng bagay, hindi mo kaya intindihin. Ako ang hindi mo maintindihan. Palibasa, minamaliit mo ang kakayahan kong mag-isip ng tama. Ay, naku. Ayoko na makapagtalo sa'yo. Masyado kang makulit. Sabrina? Bakit gulat na gulat kayo? Mukha ba akong multo? Sorry kung naistorbo ko kayo, Anong ginagawa mo rito? And how about this young and handsome guy? Ano rin ang ginagawa niya rito? Or should I say, anong milagro ang ginagawa ninyong dalawa rito? May tinuturo ka bang private lesson sa dati mong estudyante? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, anak. It's just a casual visit. Binisita lamang niya ako. Pwede ba, Mami? Huwag na tayo magbulahan dito. Kung nabola ka ng lalaking ito, huwag mo na ako igaya sa inyo dahil may matino akong pag-iisip. Oh, so ano ngayon ang gusto mong palabasin? Hindi matinong mag-isip ang mami mo? Kung pinatulan niya ang isang katulad mo, katinuan bang tawag doon? Anong ibig mong sabihin? Porket tricycle driver lang ako eh. Wala nang matinong babaeng papatol sa akin? Of course not. Wala akong sinasabing ganyan. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung anong kahibangan ang pumapasok sa mga kukote ninyo at pinatulan ninyo ang isa't isa. Hindi yun kahibangan. Nagmamahalan kami at sapat ng dahilan yun. Nagmamahalan? What a joke. At hindi nakakatawang birong ito. Anak, wala ka sa sitwasyon ko. Kaya hindi mo ko maiintindihan. Common sense lang, Mommy. Hindi ko kailangan malagay sa sitwasyon mo para maintindihan kita. Common sense? Sa palagay mo, ganun lang kasimple ang lahat? Para maintindihan mo ko? Ano bang alam mo sa pag-ibig? Hindi ka pa nga natututong magmahal? Pagkatapos, sasabihan mo ko ng ganyan? Judgmental ka kasi, Sabrina. Hinuhusgahan mo agad ang aming pagkatao. Gayong hindi mo naman alam ang aming tunay na nararamdaman. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Mabuti na rin yun nangyari. At least natapos din ang inyong pagtatago. Kaya nga po, Itay. At dahil nagkabistuhan na, eto,
Nag-post na ako ng mga selfie namin ni Chanda sa Facebook. Yung cover photo ko nga, picture niya na rin eh. Siguradong pagpepiestahan niya ng mga chismoso-chismosa dito. Wala po akong pakialam. At least malalaman ko kung sino ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ikaw ang bahala. Basta narito lang ako para sumuporta sa lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali ng kutob. Hindi rin nakatiis ang kaibigan mo. Kaya ngayon, sikat na silang dalawa ng jowa niyang matrona. Ang dami nilang bashers, ha? At hindi ko inaasahang pati ikaw magiging basher din ni Robert. Akala ko pa naman kaibigan mo siya. Pero isa ka rin sa mga lumilibak at kumukutsa sa kanya. Talagang ganoon, Andrew. Cause and effect lang yan. Kailangan nilang harapin ang consequence nung kahibangan nila. Pero sana nanahimik ka na lang eh. Ano? Ipinakita mo lang doon at ipinaramdam mo sa mga tao ang pagiging utak talangka mo. Mami, ang resulta ng kahibangan ninyo? Pati tuloy ako binabash ng mga kaibigan ko. Bakit ko rin kinukonsinti ang ginagawa ninyong kahihiyan? Well, I'm sorry, anak. Patawarin mo ako kung pati ikaw nadamay. I'm sorry? Ganun lang po ba yun, Mami? Bakit, Sabrina? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pa? Eh di itubig ninyo ang pagkakamali ninyo. Makipag-break na kayo kay Robert. God, Mommy, ang corny mo. You're so weird. Hindi pag-ibig ang tawag dyan, kundi isang malaking kahibangan. Kaya nga tinatanong kita, paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Give me a valid reason. Ano bang mali sa ginagawa ko? Isa na bang krimen ang magmahal sa lalaki mas bata sa akin? Pero masyadong malaki ang age gap ninyo. Ay, God, mukha na kayo magnanay. Hindi niyo ba nakikita kung paano kayo pagtawanan at laitin ng mga bashers ninyo? Hindi pa ba sapat na batayan yun para mabuksan ang bulag ninyong kaisipan? Kayo ang bulag at manhid. Dahil hindi niyo nakikita ang nakikita ko. At hindi niyo nararamdaman ang nararamdaman ko. Mami, ang tama ay tama kahit hindi mo yung paniwalaan. Ang pula ay mananatiling pula kahit pa asul o berde ang tingin mo doon. Ay, maling-mali ito, Mami! Kaya wag mo na ipagpilit ang tama! At anong basehan mo para sabihin ikaw ang tama at ako ang mali? Hindi porket mas marami ang naniniwala sa isang bagay, yun na ang tama. Huwag mong ipagpilitan sumang-ayon ako sa iniisip mo. Dahil magkaiba ang ating pananaw. Bahala ka, Mami. Kung gusto mo magmatigas, bahala ka. Pero papipiliin kita. Makikipaghiwalay ka kay Robert? O lalayas ako sa pamamahay na ito? Oh my God! Sabrina mo, akala ko matalino ka at broad-minded. Makitid din pala ang isip mo. Ikaw, Mami, ikaw ang hindi nag-iisip. Dahil puso ang pinaiiral mo. Ewan ko lang kung saan ka dadalhin ang silakbo ng iyong baliw na damdamin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Totoo po ba, Mami? Ikaw ang sumagot sa tuition fee ng lalaki mo? Sino nagsabi sa'yo?
hindi na importante yun. Mami naman, nanahimik na nga ako, di ba? Ayoko na kasi lumala pa yung sigalot natin. Pero ikaw itong nagpapalaki ng ating alitan. Ano ba masama dun? Dapat ka pa nga matuwa dahil nagsusumikap siyang maiangat ang kanyang estado sa buhay. But not at your expense, Mami. Siyang dapat na kumakayod at nagbabanat ng buto. Tinutulungan ko lamang siya. Masama ba yun? Ginagamit ka lang niya. At yun ang hindi ko gusto. Kung alam lang ni Daddy ginagawa mo, baka bumangon siya sa kanyang libingan. Kahit ang isang bangkay, hindi maaatim ang kagagahan ninyo. Sumasobra ka na, Sabrina. Kung magsalita ka, parang wala kang pinag-aralan. Bakit, Mami? Sa palagay mo ba gagawin ng isang may pinag-aralan ang kahangalan ninyo? You're out of your mind! Nilamo na na yung pagiging maramot at makasarili ang iyong katinuan. At ako pa ngayon na makasarili? Pinoprotektahan lang kita sa mga taong oportunista at mapagsamantala. Masama ba yun? Yeah, I know, hindi masama ang intensyon mo. At nagpapasalamat ako sa iyong malasakit. Pero lumalagpas ka na sa hangganan. Hindi ka Diyos para husgahan ang isang tao? Pero paano nga kung tama ang hinala ko? Paano kung bigla ka na lang niyang iwan pagkatapos niya makagraduate? Desisyon mo ito. Kaya ako ang accountable dito at hindi ikaw. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Grabe ka, Robert. Ang kapal naman ng mukha mo. Siya ang nagkumbinsi sa akin na magpatuloy ng pag-aaral. At siya rin ang nagkusang sumagot ng tuition ko. At sinamantala mo naman ang kanyang kahinaan. Oportunista ka talaga. Kung yan ang pinuputok ng butsi mo, edi sige. Ililista kong lahat ng gagastusin ng mami mo. At babayaran ko yun ng buong buo. Aba, magaling! Anong tawag mo dyan? Study now, pay later? At ano naman kasiguruhan ko na hindi mo tatakbuhan ang utang mo? Para sa ikatatahimik mo, edi ako nagagawa ng paraan. Hindi na ako ihingi ng kahit isang kusing sa mami mo. At kung magkano ang kanyang initial na nagasto sa akin, babayaran ko rin yun sa lalong madaling panahon. Dapat lang. Kung talagang mahal mo si Mami, hindi mo sasamantalahin ang kanyang kabaitan. Ikaw ang lalaki, kaya magpakalalaki ka. Ganun ba? Hindi ko inaasahang magagawa yun ni Sabrina. May katuwiran naman kasi siya. Siguro nga dapat lang na magpakalalaki ako. Ano ngayon ang gagawin mo? Ano pa? Hindi, kakayod ako ng kakayod. Dodobling ko ang effort sa pamamasada. Mawawalan ka naman ng time sa pag-aaral mo. Kaya hindi rin uubra yun. Basta bahala na. Hindi kasi kayang kainin ng pride ko ang pinagsasabi ni Sabrina. Ganito na lang, Robert. Tutulungan kita. Ako ang sasagot sa tuition mo. Ikaw nang bahala sa pang-araw-araw na gastos mo. Ha? Sigurado ka? Baka naman ikaw ang kapusin. Malaki na rin ang savings ko dahil mas malaking kinikita ko kaysa sa gastos ko. At kung gusto mo, kukunin kita bilang sub-agent para meron kang sideline. Baka may mga kakilala kang gustong bumili ng kotse. I-recommend mo sa akin at hahatian kita sa komisyon. Talaga? Robert, best friend kita. At sabihin na lang natin ito ng pagkakataon para ipakita ko sa iyo na tunay nga akong kaibigan. Mga
kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Oh, Sabrina, kunin mo ito. Oh, cheque? Mhm. Ang laking halaga naman ito. Para saan to? Kabayaran niya sa nagastos ng mami mo para sa tuition ni Robert. Bakit? Bakit ikaw ang nagbabayad? Best friend ko si Robert. Kaya hindi ko siya kayang tikisin. At hindi na kita masisisi kung wala kang tiwala sa kanya. Matagal ko siyang kaibigan, kaya alam kong mabuti siyang tao. Kaya kahit pa isang mapagsamantalang oportunista ang tingin ng ibang tao sa kanya, susuportahan ko siya. Andrew? Bakit, Sabrina? Hadlangan mo rin ba akong tumulong sa aking kaibigan? Katulad ng paghadlang mo sa iyong mami? I'm sorry. Kung hindi mo nagustuhan ang pakikialam ko kay Mommy, pasensya na rin kung pinag-isipan ko ng hindi maganda ang best friend mo. Okay lang, Sabrina. Dahil naiintindihan kita. Marunong kasi kung magpahalaga sa damdamin ng iba. Dahil hindi ako maramot at makasarili. Ako ba pinatatamaan mo? Kung tinamaan ka, I'm sorry. Naging honest lang ako sa aking saloobin. Aba, himala, Robert. Ano nakain mo? Bigla ka nagpakita sa akin. Pagkaibigan pa rin naman tayo, Nikki, di ba? Kahit pa paano namiss din naman kita. Wow, sarap pakinggan. Kinikilig ako. Hindi ba naman magsaselos jowa mo? Hindi makitid ang isip ni Chanda. Saka may tiwala naman siya sa akin. Wow, ibang klase talaga yung love life nyo. Pet malu. Alam mo, hindi kita masisisi kung kabilang ka rin sa mga taong pinagtatawanan ng pag-ibig namin. Pero patutunayan ko sa'yo na merong forever sa relasyon namin. Nakakaya naman kay Andrew. Bigla siya napasubo sa obligasyong aking inako. Okay na rin yun. At least, wala nang masasabi pa ang anak mo. Pero hindi dapat ganun eh. Kakausapin ko na masinsinan si Sabrina. Hindi, wag na. Unti-unti namang nagiging maayos ng samahan niyo ng anak mo. Tapos guguluhin mo ulit. Ay, hindi, Robert. Hindi ko maaaring itolerate ang katwiran niyang wala sa lugar. Pero ako naman ang hindi matatahimik kapag tuluyang nasira ang inyong relasyong bilang mag-ina. Don't worry. Dadaanin ko siya sa diplomasya. At kung hindi kami magkasundo, wala na ako magagawa pa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ilang araw nang hindi nakikipag-usap si Andrew. Hindi rin siya nagre-reply sa mga chat ko. Mukhang na-turn off na siya sa akin. Siguro nga naging overprotective ako kay Mommy at naging judgmental ako kay Robert. Kaya hindi niya na ako pinapansin. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Nasasaktan ako. Siguro nga, mahal ko na siya. And I miss him so much. Oh my God.
umiyak. I can't afford to lose him. Please, Andrew. Magparamdam ka naman. Sabrina, Mami, pwede ba kitang makausap na masinsinan? kung tungkol po kay Robert. Sige, Mami. Give up na ako. From now on, hindi ko na kayo pakikialaman. At patawarin niyo ako kung naging makasarili ako. I'm sorry, Mommy. I'm very, very sorry. Salamat. Salamat, anak. Naulawaan mo rin ako. Opo, Mami. Naiintindihan ko na po kayo. Dahil marunong na rin po akong magmahal. Anong ibig mo sabihin? I think I'm falling in love. Ha? Pero iniiwasan na po ako ng taong mahal ko. Na-turn off po sa akin si Andrew. Hindi naman siguro. Baka binibigyan din niya ng time and space ang sarili niya. Ayan. Baka siya nang tumatawag. Opo. Si Andrew nga po. Hello, Andrew? Hello, Sabrina. I miss you. Ako rin. Na-miss din kita. Sobra. Pwede ba tayong magkita? Sure. Sige, sabihin mo kung saan at kung kailan. Ako talaga, kinalimutan mo na ako. Talagang sinadya kong hindi ka kausapin. Gusto na kitang kalimutan pero hindi ko pala kaya. Sorry kung tinikis kita ng ilang araw. Nasaktan kasi ako sa ginawa mong pagtrato sa best friend ko. Oo na. I'm sorry. Inaamin ko na ang pagkakamali ko. Kaya from now on, hindi ko na pakikialaman sino Mommy at ang best friend mo. Mabuti man kung ganun. At least, natauhan ka na. Oo. At ikaw ang nagmulat ng aking mga mata. Pero pawang kadiliman ang nakita ko. Nang bigla kang hindi nagparamdam sa akin. Isa lang ang ibig sabihin yan. Mahal mo ako. Tayo mo. Ha? Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang unang nag-I love you. Okay. Sinabi mo eh. I love you, Sabrina. I love you so much. Same here, Andrew. I love you more.
Congratulations, mahal ko. Oh, I'm so proud of you. Maraming salamat, mahal ko. Ikaw ang aking inspirasyon kung bakit ko narating ang aking tagumpay. Congrats, Robert. Thank you. Tapos ka na makagraduate sa school. So, kailan ka naman gagraduate sa pagkabinata? Aba, ang bilis naman yata. Mauna pa sila sa atin. Hindi na importante kung sino sa atin ang mauna. Ang mahalaga, pare-pareho tayong masaya. Sigurado ka ba? Hindi na magbabago ang isip mo. Remember, bata ka pa. Marami pa magagandang opportunities ang naghihintay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Parang gusto mo na yatang makipaghiwalay sa akin. Of course not. I'm just giving you a chance sa magdalawang isip. Matanda na ako. Hindi na kita mabibigyan ng anak. Pwede naman tayong mag-ampon, di ba? Bahala ka. You're the boss. Pero ano? Natatakot pa rin ako eh. Asaya sa sobrang laki ng age gap natin. Baka iwanan mo rin ako kapag alagain na ako. Hanggang ngayon ba naman, nagdududa ka pa rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Realistic lang ako at maraming posibleng mangyari. Pinagtagpo tayo ng tadhana sa kabila ng mga hinaharap nating conflict. Kaya, ipaubaya na rin natin sa tadhana kung anong magiging kapalaran natin sa hinaharap. Basta, ang lagi mong iisipin ay mahal kita at hindi yun magbabago kahit uugod-ugod ka na. Maraming salamat, mahal ko. At pangako, mamahalin kita ng lubusan sa nalalabing panahon ng buhay ko. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, isa na namang maganda at naiibang kwento ng pag-ibig ang inyong napakinggan. Naway inyong nagustuhan at nagsilbing inspirasyon sa buhay. Mga nagsiganap, Rico Pañero, Chiquit Amor, Lionel Benjamin,